Chinismis niya akong palamunin. Ang hindi niya alam ko na napalamunin din siya ng kabit niya. Hi Pocoyo Confessions, gusto ko lang ilabas ang sama ng loob ko. Ngayon ko lang naisipang i-share ito. Pero sa totoo lang, wag niyo pong gagayahin ang ginawa ko. Alam kong matapang sa paningin ng iba, pero mas okay na rin na maging mabait minsan. Dumaan ako sa matinding pagsubok nitong nakaraang buwan. Nawalan ako ng trabaho tapos ang daming bayarin. Umabot ako sa punto na nakikitira muna ako sa kapatid ko habang inaayos ko ang buhay ko. Hindi madali, pero hindi rin ako nahihiya kasi alam kong temporary lang yun. Pero heto na, may isang babae sa lugar namin, tawagin na lang natin siyang Maylin. Siya yung tipong mahilig makisawsaw sa buhay ng may buhay at laging nasa kanto kasama ang tropa niyang chismosa. Siya yung unang nagpakalat na palamunin daw ako. Sabi pa raw niya, kawawa naman yan, walang trabaho, nakikikain lang, parang pulubi na naka-makeup. Grabe yung sakit. Imagine mo, buong barangay halos alam na agad ang sitwasyon ko. Kahit saan ako dumaan, may bulungan, may mga batang nang aasar pa. Para akong kinulong sa kahihiyan na hindi ko naman deserve. Pero ang mas nakakapag-init ng ulo, si Maylin mismo ang nag-umpisa ng lahat. Siya yung malakas manghamak sa akin, pero siya pala ang may pinakamaruming sikreto na tinatago. Alam na alam ko kasi siya mismo ang kabit ng isang may asawang lalaki dito rin sa amin. Oo, may sugar daddy siya na may pamilya at ang masakit pa, kilala namin yung asawa. Lahat ng luho niya, cellphone, bag at kahit groceries, hindi galing sa kanya. Galing sa lalaking may asawa at anak. Habang ako tinatawag niyang palamunin, siya pala ang tunay na palamunin pero ng kabit na relasyon. Dumating ang araw na hindi ko na kinaya. May okasyon noon at may mga tao sa labas. Bigla siyang nagsalita ulit, malakas pa. Hoy, palamunin, baka naman nakikitira ka na naman dyan, kawawa naman kapatid mo. Doon na ako sumabog. Ang tagal kong tiniis pero hindi na kaya ng pride ko. Sabi ko, oo, palamunin ako noon kasi naghirap ako. Pero at least, marangal ako. Hindi kagaya ng iba dyan na kumakapit sa lalaking may asawa, nagpapakain at nagpapasuporta kapalit ng katawan. Kung tutuusin, mas nakahihiyan yon kaysa sa paghihirap ko. Tahimik bigla ang lahat. Para bang natuyuan ng laway yung mga kasamahan niya at si Maylin namutla, napatigil at hindi makatingin ng diretsyo. Simula noon, wala nang nangahas na magbansag sa akin ng palamunin. Biglang tumahimik ang machismosa. Yung dati kong tinuturing na kahihiyan, biglang nagbago. Ako pa ang nagmukhang matapang at totoo. At si Maylin, ayun, halos hindi na lumalabas ng bahay kasi baka mabuking palalo. Yung asawa ng lalaki, hindi pa alam lahat. Pero unti-unti nang may mga nakakarinig ng tungkol sa kanya. At ako, nakahanap ako ng bagong trabaho. Nagsimula ulit at bumangon sa sarili kong paa. Dito ko natutunan na minsan, hindi mo kailangan makipagsabayan sa chismis para makaganti. Kailangan mo lang ng isang bagay na katotohanan. Kasi kahit gaano kalakas ang boses ng kasinungalingan, luluhod pa rin yan sa bigat ng totoo. Kaya sa lahat ng minamaliit at ginagawang katawa-tawa, huwag kayong matakot. Tandaan nyo, minsan yung pinakamaingay na manghusga, sila rin yung may pinakamasahol na baho sa buhay. At kapag nabuking yun, doon mo mararamdaman ang pinakamatamis na tagumpay. Salamat Pocoyo Random Stories at sa mga readers.